his after a man out a man after his own heart and appointed him ruler of his people. Ano po sabi? Because we have not kept the Lord's command. Okay, sa Acts 13:22 naman po, makibuklat lang po tayo. Acts 13:22. Ayan. Kung nandyan na po kayo, ayan, babasahin ko na din po. After removing Saul. Ayan, di ba? Yun po yung unang verse, di ba? Tinanggal po si Saul, nireject siya ng Diyos bilang hari. In Acts 13:22, ang sabi po, after removing Saul, He made David their king. Ito po yung kasunod. God testified concerning him. Ito po yung sinasabi ko. Ang Diyos mismo ang nagsabi tungkol kay David. God testified concerning him. I have found, pwede po ba tayong sabay-sabay doon? I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Bakit po? Ano pong kasunod? He will do everything I want him to do. So, sa simula po ng mensahe pong gusto kong i-message po sa inyo, bakit po may minsan tayo as a minister, mararamdaman natin if accepted yung worship natin o hindi, di ba? Pero ito po, sa pagkakataon na to, si Saul po, he was rejected as king. Then David was accepted by God. Ano yung difference? Bakit po natin kailangang alamin yung difference? Sabi po dito, God rejected Saul as king because he failed to fully obey him. Sinabi ng Lord kung ano yung gusto niya mangyari, di ba? God spoke that He will raise up another king over Israel that will obey everything He wills. So may question lang po tayo bilang mga worship leader. Ayan. Pwede niyo po ba akong sundan? How can we be a minister so close and sensitive to the Holy Spirit? Gusto niyo ho ba yun? Sino po may gusto nun? Ayan. How can we, ito po pangalawa, how can we be an effective leader whom God can trust? Kasi po, and people will know that when you're leading worship, hindi mo sila pwede, lagi po sinasabi sa amin ni Pastor Joey, hindi mo pwedeng pikiin ng tao eh. Kahit pumadyak-padyak ka, kahit sumigaw-sigaw ka dyan, kung hindi ka sinasamahan ng Lord, it will show. Diba? Kaya po kailangan, meron po ako napapansin na may ibang mga worship leader nga, ganyan lang sila magpakanta, oh. Jesus, Jesus, Jesus. Catherine Coleman, ganun lang ho siya kumanta. And then, people are going out of their wheelchair, so anointed, so magtataka ka, pero bakit yung ibang mga worship leader, nagwawala na, ganyan nga. Walang movement ng Holy Spirit. Why? Sabi po ng, di ba sabi po ng Bible, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. And pag pinag-usapan po natin ang Holy Spirit, are you close and sensitive to the Holy Spirit? Pangatlo po, can God trust you with the power of the Holy Spirit? Kasi po, lagi po nating tinahanap, Lord, iparanas mo sa amin, di ba may kanta tayong ganon? Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Gusto ho natin yung ganong pagkilos. Sino po yung nagde-desire ng ganong pagkilos ng Panginoon? Pwede ba tayong pumalakpak sa Panginoon? If you want that move, you can ask the Lord. But the question is, can we be trusted? Pwede mo tanongin mo sa katabi mo yan, can we be trusted? Can I be trusted? Di ba po? So, pupunta lang tayo sa buhay ni Saul at saka ni David. In a few minutes po, I hope to finish this by 15 to 30 minutes. And I'm done. Ayan. Tingin po tayo sa mga mistake po ni Saul. No? Bakit po siya nireject ng Panginoon? Pwede po tayong pumunta sa 1 Samuel chapter 13. Sundan lang po natin. 1 Samuel chapter 13. Gusto ko po magsimula sa verse 6. 1 Samuel chapter 13 verse 6. Sabi po dito, babasahin ko na po, pakinggan niyo humaigi. When the men of Israel saw that they were in trouble, bakit po? For the people were hard pressed. Nasa gitna po kasi sila ng laban eh, di ba? Against the Philistines. Ang alam po natin, ang Israel ay maliit lang na bansa compared sa mga Philistines. So, naipit po sila. Ano po? Bakit po? There are two
numerous po yung mga chariots and horsemen. In fact, 3,000 chariots, 6,000 horsemen, innumerable soldiers po ang mga nasa Philistines. At ang kalaban nila, Israel po, na hindi pa po ganun ka-trained militarily. Ayan. So sabi po, when the men of Israel saw that they were in trouble, the people hid themselves in caves and in holes and in rocks, in tombs and in cisterns. Imagine niyo ho, no, nagka-World War, wag naman sana, pero nagka-World War III sa Pilipinas, pero wala tayong pandigma. Tapos kanya-kanyang tago tayong lahat. Parang ganun ho nangyari sa Israel. Then sabi po dito, others crossed the Jordan River into the territories of Gad and Gilead. Ibig sabihin, nakatawid na po sila sa kabilang ibayo, pero si Saul was still in Gilgal. Ayan. And the people with him were trembling in fear. Then he waited 7 days for Samuel. Si Samuel po ay priest. Alam po natin yun, di ba? Si Samuel po ay priest. Si Saul po ay hari. Iba-iba po sila ng offices. Di ba? Ang sabi po doon, he waited 7 days for Samuel. Bakit po? As Samuel had instructed him to do, but Samuel still had not come to Gilgal, and the people began to desert Saul. Imagine niyo po yung takot ni Saul. Hari po siya no? Pero para makuha nila yung pabor ng Diyos, kailangan mag-alay si Saul from that cave na nakatago po sila. And isa-isa nang umaalis yung mga tao behind him. So na-outnumber na ho siya. And then ang sabi po ni Samuel, maghintay ka ng 7 days, darating ako, I will offer to the Lord. Diba? I will offer to the Lord para masigurado natin na atin ang laban. Diba? Alam naman natin, when we have the presence of God, there is victory. Kaya nga, di ba, sabi natin, we will not go without you. This life is difficult without you. Ganun din ho, hinihintay ni Saul ang pagdating ni Samuel para makapag-offer sila sa Panginoon. Pero hindi po agad on the 7th day dumating si Samuel. Pero ano po sabi sa 1 Samuel 13:9, sa verse 9 na po tayo. So he said to them, bring me the burnt offerings and fellowship sacrifices. Ano ba kasunod? He offered a burnt sacrifice. Ayan. Ano pong mali? Bakit po mali ito? Unang-una, hindi po siya priest. Sa lumang tipan po, hindi po pwede mag-alay ang mga hari. There are certain offerings na tanging ang priests lang ang pwedeng gumawa. Di po ba? Kaya po, malaking kasalanan po yon sa Panginoon in the Old Testament. Ang sabi po na verse 10, and just as he was finishing, nung patapos na si Saul, in-offer na niya, Samuel arrived. Oh no. Diba? Saul went out to meet and welcome Samuel. Diba? Parang walang nangyari. Parang wala siyang ginawang masama. Sabi niya, but Samuel said, verse 11, what have you done? Saul answered, the people were deserting me. Iiwan na ako ng mga tao and hindi ka pa dumarating nung sinabi mong darating ka. So parang sinasabi ni Saul, late ka kasi. Di ba? Late ka kasi. Di ba? Sabi niya, you have not come as you said you would. Besides that, the Philistines are gathering at Michmash. Ibig sabihin, malapit-lapit na ho sila. Ang sabi ni Saul, so I thought, the Philistines are going to attack me here in Gilgal, and I have not tried to win the Lord's favor. So, at po yung importante, so I felt I had to offer a sacrifice. Hindi ka pa kasi dumarating eh. Kaya ginawa ko na, inunahan ko na yung timing ng Diyos. Diba? Para masigurado ko lang na, okay na offer ko na, sasamahan na kami ng Diyos. Diba? Ibig sabihin po ganito, hindi po masama na samahan ka ng Diyos, amen? Pero yung madaliin mo ang Diyos sa timing at sa gusto niya, diba? Katulad ng ginawa ni Saul, malaking kasalanan ho yun sa Diyos. Ano po yung nangyari? So I felt I had to offer a sacrifice. Sabi ni Samuel, verse 13, ang sabi po dito, that was a foolish thing to do. Ang tapang po, no? Sinabihan niya yung hari. That was a foolish thing to do. Sabi niya, you have not obeyed the command of the Lord. Diba? Yun po yung sabi niya. Sabi po dito, ano sabi ni Samuel?
if you have obeyed. Saul, if you have obeyed, he would have let you and your descendants rule over Israel forever. Pero dahil po sa kasalanan na ginawa ni Saul, naputol po sa lahi ni Saul yung pagiging hari sa kanilang lahi. Nireject po siya ng Panginoon. But now your rule will not continue because you have disobeyed Him. The Lord will find, ito po yung ironic, inuulit na naman. The Lord will find the kind of man He wants and make him ruler of His people. Meron po tayong 4 lessons na matututunan po dito. Ano po yung una? Saul esteemed the things of God lightly. Again, ulitin ko po. Pwede po ba kayo sabayin niyo po ako? Saul esteemed the things of God lightly. Ibig sabihin po, yung mga bagay na para sa Diyos, para sa Kanya hindi big deal. Dahil, bakit kailangan ko pang hintayin yung priest? Bakit kailangan ko pang hintayin yung prophet? Pwede ko namang gawin yon. Pero God's command was so specific. After 7 days, Samuel will offer an offering in behalf of Saul. Di ba po? Ano pong pwede nating matutunan? Sabi po dito, tayo ba sa pagpapakanta ho natin, is it a light thing na tatayo tayo sa presensya ng Panginoon? Minsan ho, tinatanong ko ho ang sarili ko kasi actually bago ho ako napunta sa JL Green Hills, bago po ako na-experience kong tumayo sa congregation sa mga anniversaries ho natin, ang congregation ko po ay kalahati lang ho nito. I'll be honest with you po. Minsan pag tumitingin ako sa congregation, pag anniversary natin sa Luneta, hindi ko makita yung dulo ng mga tao. Hanggang sa dulo ng pagtanaw ko may mga tao. Kakabahan ka, di ba? Pero tatanungin ko ho kayo bilang minister, ano po yung difference? When you stand in front of that Luneta stage, and when you stand here with a congregation of 100, 50, 20, 10, there is no difference. Because we are standing in the presence of a holy God. Kaya po, pag naiimbitahan po akong magpakanta sa mga ganito, pareho lang din ho yung kaba ko. Why? Because it's not a small thing na i-assign ka magpakanta sa outreach. Isipin mo para ka rin nagpapakanta sa Luneta because you're standing in the presence of God. Paano ho tayo nagpe-prepare pag po tayo ay magpapakanta? Paano ho tayo mag-prepare pag tayo po yung tutugtog? Ako po meron ho akong practice pero hindi ko po sinasabing gawin niyo pong practice yon. If maluwag po ang schedule ko, kung kakayanin po ng schedule ko, pag ako po ang nagpapakanta ng Sunday, hindi na po ako gumagawa ng schedule ng Saturday. Bukod sa isang buong linggong prayer, seeking, and preparation para sa line-up, yung Saturday ho din na yun, naka-reserve din ho yun para sa akin pag ako po ay tatayo ng linggo. Pero syempre po, iba-iba po ang preparation natin. Pero I want you to know na gaano po tayo nagsisik ng presence ng Lord pag tayo po yung tatayo. Gusto ko pong ibalik kayo doon sa basic ho ito Maaring sasabihin nyo, alam ko na yan, Brother Eman. Pero hindi ang tanong ay, alam mo na ba yan? Ang tanong ay, ginagawa mo ba yan? Malaking bagay po ba sa atin ang paglilingkod sa Panginoon? O isa na lamang po itong malaking abala? Pribilehiyo pa po ba sa atin na tumayo sa harapan ng Diyos? O, sige, hindi ko naman naaral yung kanta. Okay lang. Hindi po ba, minsan hindi po ba tayo nag-grieve minsan na, alam naman po natin, the Lord deserves the best, pero maagang binigay sa yung lineup, hindi mo naaral. Diba? Kami po, ang practice po sa amin sa music team, bago ka umattend ng practice, alam mo na yung kanta. Kasi hindi siya, rehearsal siya, hindi siya talaga practice. Yung pupunta ho kayo dito, ano ho yan rehearsal yan, hindi po practice. Ang practice po sa bahay. Diba? So pag pinakikinggan mo na siya sa bahay, sinisipra mo o inaaral mo yung lyrics, alam mo na.
Dahil pagdating dito, alam mo, Lord, I know I'm prepared. Diba? Alam niyo yung mga ganong kaliit na effort, counted ho sa Diyos yun. Diba? Magbigay ka nga lang ng malamig na tubig sa mga lingkod ng Diyos for them to be refreshed. Malaking bagay po yun. How much more yung pag-aaral natin yung kanta, pag-e-effort natin, i-improve yung skill natin. Minsan, I want to be honest with you. Minsan yung ibang mga worship ministers, pinaghahandaan lang nila yung lineup nila pag malaki yung congregation. Feeling nila, mas paghahandaan nila yung skill nila dahil, hindi na ako dito sa ganung congregation. Kailangan yung skill set ko, mas malaki na din. Hindi ho. Kasi lahat yan, kung alam natin na bawat pagtayo natin inaalay ko sa Diyos, counted yan sa eternity. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas. Itatanghal. Pwede ba natin itaas ang ating kamay? Ang bawat paghinga. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas. Ito na po ang ating huling awit. Ang bawat paghinga. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong puso, buong kalakasan, buong lakas, itatanghal kita. Pwede ba nating lahat ng ating gagawin? Can we just rededicate again our lives to Jesus? Lord, I want everything. Pwede po ba? Bawat pagtayo, bawat paghinga, bawat awit, Panginoon, ay magbigay sa iyo ng pagsamba, ng kaluwalhatian. Hayaan mo ang mga awit na aming aawitin ay hindi mawala ng kabuluhan sa aming mga puso. Hayaan mo ang bawat awit, dumaloy ang pagsamba, dumaloy ang pagmamahal, dumaloy ang iyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan habang kami ay nag-aalay sa iyo ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Panginoon, ito pang aming dalangin sa aming pagsamba. Hindi ka po namin titipirin. Hindi ka namin pagkukulangin, Panginoon, sa pagsamba. Because, Lord, we want to give everything to you, Lord. Because you deserve everything. Hayaan niyo po ang aming awit, ang aming pagtugtog. Hayaan mo pong ang aming pag-aaral, Panginoon, ay magbigay ng kaluwalhatian at pagsamba sa tanging pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Woo! I want to end my my message po. Ang pangalawa po, Saul did not really sought the favor of God. Hindi importante. Sabi niya kasi, I feel I had to offer a sacrifice so that I can win the favor of God. Pero hindi ho talaga. Alam niyo po bakit gusto lang ni Saul na samahan siya ng Diyos? Bakit ho? Dahil gusto niya lang manatiling hari. Dahil gusto niya lang na mataas ang pagtingin ng Israel sa kanya. Dahil gusto lang ng mga tao na masabing, ay, anointed sa Saul. Pero hindi yun yung gusto niya. Gusto lang masabi ni Saul na anointed siya, inanoint pa rin siya ng Panginoon bilang hari. Pero the question is, does he really still desire God? Yes or no? Amen?
Saul did not really sought the favor of God. Tayo po, do we want to be anointed? Sino po yung gusto maging anointed for God's glory? Pwede mo makita yung mga kamay. Ayan. You want to be anointed. God wants to use, you want to be used by God. Gusto mo pag nagli-lead ka ng worship, sinasamahan ka ng Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. And even to the point na siguro may iba sa inyo, you will begin to lead worship and people will get healed. Sino yung gusto ng ganon? To experience the presence and the power of God. But the question is, why do you want to be anointed? Do you want to be anointed because you want the fame? Do you want to be anointed because you want people to respect you? Do you want to be anointed because you want people to fear you? You want to be anointed because meron ka special privilege na hindi to katulad ng ibang worship leader, siya anointed siya. Why? Why do we want to be anointed? Napakarami pong worship minister, napakarami pong mga pastor na nagtuturo lang sila, gumagaling ang mga tao. But why do you want to be anointed? Why do you want to be effective? It's time itama po natin yung puso natin. Kung meron man po tayong desire na makilala ng mga tao, isuko po natin yon sa krus. Kung meron man po tayong desire na gusto kong umangat, wala pong masamang gamitin tayo ng Panginoon, pero hindi kasi Brad, sayang naman yung maganda kong boses, kailangan din i-display. Di ba po? Sayang naman yung galing ko sa pagtugtog, wala nakaka-appreciate. Di ba po? Importante po ang motibo sa harap po ng Panginoon. Ito po, gusto po natin ang pagkilos po ng Panginoon, but the question is, can God trust you? Pangatlo po, Saul did it his own way. Sarili niyang pamamaraan, sarili niyang timing. Tayo po, kapag tayo po ay effective sa ministeryo, kapag tayo po ay nakikilala, ano na po ang motibo natin? Kapag nabibigyan po tayo ng posisyon, ano po ang una nating gagawin? Ay magpaplano tayo. Ito yung gusto ko. Or are you that kind of leader? Or are you that kind of leader na sasabihin mong, Lord, I don't deserve to be in this ministry. But Lord, yung tipong luluhod ka at tatanungin mo, Lord, ano yung gusto mong ipagawa sa akin? Magkaiba ho yun. Magkaiba ho yung ginagawa mo yung ministry dahil ginagawa mo lang yung gusto mo. Magkaiba ho yung ginagawa mo yung ministry dahil sarili mo yung sinusunod mo, leader ka eh. At susundin ka ng mga tao. Pero iba rin ho yung at the end of the day, kahit nire-respeto ka ng mga tao under you, luluhod ka sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, ayokong gawin ang ministeryong ito ayon sa nais ko. Pero Lord, katulad ng kinanta natin, banal na spirito, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Can we say the same? Pwede po bang darating tayo sa punto na, Lord, ito yung gusto kong lineup, ito yung gusto kong ipakanta, pero luluhod pa rin po ako, Lord. Ano po ang gusto nyong gawin ko? Because to be a man after God's own heart, katulad po ni David, ano pong kasunod? He is a man after my own heart. Kasama po doon sa verse, he will do everything I wanted him to do. And sa ministeryo po na ito, bakit po minsan feeling natin din tayo sinasama ng Panginoon kasi may sarili tayong agenda eh. Pero pwede po bang i-restart natin that this 2021, if in the past years I have been doing what I wanted to do, ngayon po luluhod tayo, sasabihin ko, Lord, allow me to do what you want me to do. Sino po yung nagde-decide, Lord, gawin mo ang nais mo sa ministeryo at sa buhay kong ito? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yun po, bakit po si David, alam niyo po, pareho lang naman na si David ay nagkasala din po sa Panginoon, di ba?
Dahil po kay Bathsheba, hindi po tinago ng Bible yan. Nagkasala din ho si Saul. Pero bakit po si Saul ay hindi pinatawad? Bakit po si David ay pinatawad? Bakit po? Ang kasunod po is yung characteristic po ni David as I end. Number 1, David obeyed God. David obeyed God. Si David po, hindi po importante sa kanya yung kingdom eh. 'Di ba? Alam niyo po, kilala niyo po ba si David talaga? Alam niyo po yung story behind the story ni David? 'Di ba ho, siya po ay inanoint ni Samuel nung bata pa lamang ho siya. Bata pa lang ho siya, inanoint na siya. Ano pong ginagawa niya right before siya i-anoint ni David, ni Samuel? Ano ginagawa niya? Nagpapastol. Alam niyo ho ba, ang pagitan, ano pong ginawa ni David after niyang i-anoint? After siyang i-anoint, ano pong ginawa ni David after siyang i-anoint? Pumunta na ho ba siya sa palasyo? Nag-cause po ba siya ng trouble kay Saul? Nasasabi niya, "Hoy, baba ka dyan! Ako na ang hari!" Ganun po ba? Hindi eh. Hindi po. Alam niyo ho, kung pag-aaralan ho ninyo, according sa mga Bible scholars, after i-anoint ni David, 15 years after pa siya naging hari. Can you imagine? Sasabihin niya, pwede niya sabihin kay Saul, akin na ang kingdom. Iniiwan ka na ng presensya ng Panginoon. Pwede na akong maghari-harian dito, umalis ka na dyan. But David, hindi niya pinilit yung sarili niyang paraan. Inalaw niya yung timing ng Panginoon para dalhin siya doon. Kaya nung may mga pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul, ano yung sabi niya? Ano yung sabi niya? Hindi ko dudungisan ng kamay ko para lang ako maging hari. Diba? He waited for God's timing because he wants to obey God. Tayo din po. It takes dying to ourselves bago po matupad yung mga pangako po ng Panginoon. Di ba po? Kaya po si David, na ano po siya eh, pwede niya nang i-claim na siya ang hari, di ba? Katulad ni Saul. Si Saul, kapit na kapit sa kanyang trono. Di po ba? Katulad nung kwento natin kanina, kapit na kapit siya sa kanyang trono. Pero si David po, nung naging hari siya, kahit nung bumagsak pa siya sa pagkakasala, ang sabi ni David, "Cast me not away from your presence, O Lord. Take not your Holy Spirit from me." Alam niyo ho, nung bumagsak siya na pagkakasala kay Bathsheba, pwedeng nawala sa kanya ang kingdom, pero hindi po yung kingdom ang worry niya. Si David po ang worry niya, "Lord, cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me." Tanong ko lang po sa lahat ng ating mga worship ministers, ano po ang ating priority? Nawa sa puso po natin, alagaan po natin, maipanalangin po natin. Sometimes we fall down, sometimes we make mistakes, sometimes napapahiya tayo sa ibang mga kasamahan natin, but hindi na yun ang importante. When we fall down, may we find ourselves saying again, "Lord, nagkamali ako. Nagkasala po ako. At pwedeng mawala ako sa ministry. But in my heart of heart, I can say, Lord, take not thy Holy Spirit from me." And that is a true worshiper. That is a true worship leader. Kasi po kay David, big deal po. Big deal po ang Diyos eh. Sa atin po ba, priority natin ang Diyos? Sa atin po ba, big deal po sa atin ang Diyos? O mas big deal po ang ministry kaysa sa Diyos? Ganun po yun eh. Si David, yung kingdom yung ministry niya eh. Pero meron din ho siyang personal. Kaya ho na-compose ang napakaraming chapter sa Psalms. Hindi dahil minahal niya ang ministry, hindi dahil minahal niya ang kingdom, dahil mas minahal niya ang Diyos. See? And sometimes we ask, bakit kaya tinawag si David as a man after God's own heart? And it's not David na nag-claim nun. It's the Lord who said, "David,
You are after my own heart. Gano'n natin pinapangalagaan yung quiet time natin. Tayo pa mga worship leaders, tayo po mga worship ministers, we should be worshiping in our secret place all the more. But my question is, gaano po tayo nagsispend ng time na mag-worship sa Panginoon? Alam niyo ho, isa po sa mga pinakahinahangaan ko po ay pastor ko po, hindi na ho ko lalayo. Pastor ko ho siya eh. Si Pastor Joey, lagi ho yun, mangingimi ho kayo mag-text ng gabi sa kanya. Kasi ho, sakto-sakto pagdating ng 4:00, gising na ho yun. Kahit anong araw. Dahil kukunin niya na yung gitara niya, magbabasa na yun ng Bible. Kaya naman ho, kaya po at the end of the day, makikita niyo po ang pastor natin. As much as he loves the ministry, but he loves more. He loves God more than the ministry. Kaya naman ho, hindi na siya nahihirapan. Pag nagpakanta siya, talagang mararamdaman mo na agad nandun na eh. Why? Because private prayer, private worship, private relationship with God results in public power. Hindi ka naging anointed dahil inassign ka dito ng 4 na beses sa isang buwan. Naging anointed ka dahil pumasok ka sa secret place mo, nagbasa ka ng Bible mo, nag-aral ka ng salita ng Diyos, nanalangin ka, sinik mo ang mukha ng Panginoon. It's a personal thing to David. Kaya po, alam niyo po ang sabi po ng salita ng Diyos. And this is the last verse I want to tell you. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sabi po doon, the Lord keeps close watch. Pwede po ba niyo sabihin close watch? Hindi yung kunwari ako, tapos hanggang kay Zion. Yun, ganun lang kaya yung tingin ko. Ang sabi ng Lord, the Lord keeps close watch over the whole world to give strength to those whose hearts are loyal to Him. Lord, we want to be a worshiper that you can trust. We want to be a worshiper that you can be intimate. Lord, help us, Lord, to die to ourselves so that you may live. No longer my ways, Lord. Let your will be done, Lord. Not what we want to do, Lord, but what you want us to do, Panginoon. Lord, we surrender to the cross. Lord, we want to be filled with your Spirit as we surrender. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfading love that surrounds me. Oh God, I stand. Say it to Jesus. By Jesus, my Lord. No longer I, Lord. Serving you for all eternity. My eyes
I feel, I'm already done, pero I just feel if you need a special touch from the Lord, you can approach this altar. You're coming to God because you need to surrender something, or because you need healing. You feel the need that God, meron po sa inyo, you feel the Lord wants to touch you, come to the front. We come, come to the altar. Father, I pray for a fresh oil, fresh oil, fresh oil, fresh oil, Lord, fresh oil. Fresh oil, Lord, fresh oil. Fresh oil. Fresh oil, fresh oil. Say your most intimate prayers. Say your most intimate prayers. Is there anything you want to say to the Lord? Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating na lahat. Kay manatili sa at iyong bigin, ako'y mahalin at laging sundin. At sasambahin, hindi mapapagod ang pusong ito. Nawitan ka, hindi magsasawa, hindi magsasawa. Bawat sandali, papuri ko'y hinihigil. Ito po ang ating pangako, hindi mapapagod, hindi mapapagod ang puso ito. Nawitan ka, mahalin, hindi magsasawa, hindi magsasawa, ika'y samba. Bawat sandali, bawat sandali, papuri ko'y ito po ang aming dalangin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili. At iyong digin, ako'y mahalin at laging sundin. At we just linger in the presence of the Lord. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi, ika'y manatili.
to be a minister, Panginoon, na maaari mong pagkatiwalaan. Lord, we've been asking for revival, Lord, but you are asking, are we ready to be trusted? Lord, nawa madatnan mo ang iglesyang ito, madatnan mo ang bawat worship team na ito, handa sa susunod na pagkilos ng iyong banal na spirito. Gawin mo kaming handa. Gawin mo kaming katiwa-tiwala, Panginoon. Hindi lamang ng iyong ministeryo, ngunit ng iyong puso, ng iyong presensya. Remind us, Lord, tulungan mo po kami na hindi lang hanapin ang iyong ministeryo, ngunit hanapin ang iyong mukha, hanapin ang iyong puso. Na anumang kalagayan kami naroroon, Panginoon, maidalangin namin, Lord, take not your Holy Spirit from me. Na sa bawat umaga, Panginoon, hindi namin makalimutang hanapin ka, awitan ka, tugtugan ka, Panginoon, in our secret place. Makilala ka pa ayon sa iyong salita, Panginoon. Lord, revive our hearts, not just for this ministry, but Lord, makilala ka namin ng mas malalim. Hinahanap ang iyong puso, hinahanap ang iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pang aming dalangin. Amen, amen, amen. Praise God. Praise God.